Umaga po ulit sa lahat. So, yung 'di ba sabi ni Brother Tory, 'di ba? Una talaga dapat natin ibigay yung sarili natin sa Panginoon. Una talaga 'yon na hindi puwedeng i-commit mo yung iba hanggang hindi ka pa nagko-commit sa Lord. So, 'yon. So, ang topic natin is supposedly 'di ba si Sis Nora magtuturo ngayong araw. Pero, mayroon yung mga pamamaraan ng Lord na hindi siya natuloy kasi ganito. Pero alam ko ng Panginoon kasi ako rin, maganda yung topic talaga na nito, yung sa sharing nga ng Friday. Ako hindi ako nakapag-share personally doon sa online. Pero habang nakikinig ako at nakikinig, iba-iba yung parang natututunan mo na yung sinasabi ng isang kapatid, ganito yung learning sa kanya, di ba? Ganito yung learning sa kanya. Yung kay Pastora din, ito yung learning sa kanya. So, mayroon tayong mga learning, bawat sa atin na dito ka kino-convict ng Lord. Para dito kanya, ito siguro yung gusto mong dapat marinig na topic na para kasi kailangan mo timely. Siguro sa panahon or sa oras na ito, kailangan mo yung topic na yun. So, uh, bago po tayo mag-umpisa, basahin po natin yung buong text ng Corinthians chapter 2. Yoroshiku onegaishimasu. Ako na po unang magbabasa ng verse 1. Sabi dito, yung title ng verse, from 1 to 5, ang ipinapangaral ni Pablo. Sabi dito sa verse 1, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Verse 2, sapagkat noong ako'y nariyan, pinasiya kung wala akong ibang ipalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Verse 3, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Verse 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Verse 6, gayunpaman sa mga taong matatag na sa buhay, espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Verse 7, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikay ng sanlibutan. 8. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umibig sa Kanya. Verse 9. Verse 10, ngunit ito'y hinihag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Wala yung 11. Verse 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Verse 13, kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Verse Ako 11. Ako na sana magbabasa mamaya. wala. Tapusin na natin din ako. Sorry natin 11. Verse 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagaan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So, ako na pong magtatapos sa 11 at saka 16. Sa 11 po muna, sabi dito sa English, for who knows a person's thoughts except their own spirit with them?
In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. And then last sa 16 sabi dito, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Parang sa 11 din kasi. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yun po. Ipanalangin po muna natin yung text natin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, humihingi po kami ulit, Lord, ng yung gabay, Panginoon, releasin mo po kami, Panginoon, na makapag-aral at makapakinig ng maayos sa umagang ito, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa akin, Panginoon, na gagamitin yung daloy na yung mga salita, Panginoon, na Lord, yung kalooban niyo lang at mga salita niyo lamang ang mumutawi sa aking mga labi. Lord, nakakinain, Panginoon, yung tagumpay sa umagang ito, Panginoon, at sa natitira pang oras sa umagang ito at sa araw na ito, Lord. Sa nag-iisang pangalan in Jesus' name. Amen. Po, at makakaupo na po ang lahat. Po, where the Spirit is, di ba? I'm not sure if lahat tayo familiar, pero siguro sa atin, alam natin na kapag Spirit kasi, wala siyang manifestation of physical attribute ba? Hindi mo talaga makita. Mararamdaman mo, pero hindi mo talaga siya makita. Kasi, di ba, yun yung attribute ng Diyos. God is a spirit, di ba? Pero may mga pamamaraan ng Panginoon para i-manifest yung sarili niya na present siya. For example, doon sa kay Abraham, yung burning bush, di ba? Nandun yung Lord nagsasalita. Hindi mo nakikita ang Lord, pero nakikita mo siya doon sa apoy na nasusunog doon sa burning bush. Or, when Jesus was baptized, di ba? He was in the form of a dove, di ba? So, bakit marami nagsasabi, bakit ang Diyos is ganito? Hindi natin pwedeng limitahan kasi ang Diyos eh. Kasi Diyos nga siya, kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Kaya, hindi mo sasabihin na bakit nandun siya. Pwede nag-aaral tayo ngayon dito, nandito ang Lord. Nag-aaral din doon sila sa Hiroshima, nandun din ang Lord. Pwedeng sa Pilipinas, nandun din ang Lord. Kasi, ang Lord nga is everywhere, di ba? Omnipotent at saka omnipresent ang Lord. Kaya, hindi mo pwedeng questionin ng Lord na kaya bang Lord na gawin yun? Kasi Diyos nga siya, di ba? Yun yung sinasabi doon na where the Spirit is. Kung nasa na yung Espiritu, di ba? Ay basahin natin next slide po, your Christmas. So, sabi doon sa where the Spirit is, di ba? Ang pinapangaral ni Pablo, yun na ba yun, bro? Sorry. Next slide. Ay, nag-umpisa yata tayo sa pinakauna. Next slide. Sige. Yan. Next niyan. Yon. Where the Spirit is, di ba? Kapag nasa yung Espiritu, di ba, mag-expect tayo na where the Spirit of the Lord is, there is power, di ba? Power doon kasi, when you say power, power na boldness, yung parang may tapang ka, may courage ka, di ba? May fierce. O yung parang fierce ba na wala kang takot, di ba? Power na mag-share ng salita ng Lord, di ba? Nabanggit doon sa unang text kanina, next slide po, bro. Sa nabasa natin kanina, di ba? Sabi doon, sa aking pananalita at pangangaral, hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay at talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Yung sinasabi doon na power na galing sa Kanya, hindi lang yung power na sa atin lang. Sa atin lang na kilikili power, yung gano'n. Kasi sinasabi doon na kapag power lang kasi ng tao, may limitation yun eh, di ba? May downside siya kasi kapag doon tayo nag-rely doon sa power ng tao, na mayroong nalulubat yun, di ba? Mayroong limitation yun. At saka, kapag doon tayo sa power ng tao nagre-rely, hindi ang Diyos yung naitataas, di ba? Kundi yung tao mismo, di ba? Ang sinasabi kasi dito, di ba nangangaral kasi si Paul sa mga di ba punta kami dito kasi hindi dahil magaling kami magsalita, di ba? Kundi yung Lord yung nagsasalita para sa kanila, di ba? Kaya matapang sila, di ba? Kung sila lang siguro, kasi ang daming mga nanghuhuli sa kanila that time, kung tao lang yung wisdom na ginagamit nila, siguro hindi na sila nagsalita kasi natakot silang i-persecute at saka itugisin ng mga tumutugis sa kanila. Pero, ang nag-work kasi sa kanila is yung Espiritu ng Panginoon. Kaya, matapang sila, di ba? Kaya sinasabi nung kanta kanina, if who can be against us, kasi kasama natin ang Panginoon yung magtatanggol para sa atin. Hindi tayo yung magtatanggol sa sarili natin, kundi siya yung magtatanggol para sa atin, di ba? So, yung power, di ba? Power na, di ba? Where the Spirit is, kapag nandyan, kasama mo yung Espiritu ng Lord, meron kang power, di ba? Hindi lang yung power na lalo na yun, importantly, makapag-share ng salita ng Panginoon. Pero marami pang power, sinasabing power dyan eh. Power to
mag-heal, di ba? Magpagaling ng may sakit. Kapag naniniwala ka talagang nasa sa'yo kapangyarihan ng Lord, pwede kang magpagaling ng may sakit actually, di ba? Kasi when you have power, mayroon din yung faith na sinasabi kapag may faith ka, magmamanifest yun through sa power, di ba? Siguro, mayroon sa atin may kulang pa ng gano'n, di ba? Faith that can move mountains mga di ba? Yung power na ikaw, bundok, umalis ka dyan. Di ba? Grabe yung mga faith ng mga unang apostol dati na nagaya nila or nakuha nila sa Panginoon na nakapagbagaling ng mga may sakit, nakakas ng demons, di ba? Power to cast out demons, di ba? Sa atin, actually, sinasabi rin, pinapaalala rin sa atin ng bishop at saka ng mahal na pastor. Tayo, meron din tayong ganyan, di ba? Kulang lang tayo ng talagang siguro sa level ng pananampalataya. Kasi kagaya ng kamay, di ba? Iba-ibang ano yan, tangkad yan. Kung siguro ikaw yung hindi liit ngayon, di ba? Yung iba, mas malaki yung faith, di ba? Yung minsan ewan kung naniniwala kayo, di ba? Mayroon yung mga taong nakakapagpagaling talaga ng may sakit. Kahit ililay hands mo lang, di ba? Nililay hands na nila, gumagaling. Nandun yung sa taong nagpapagaling at saka mismo, yung tao rin na pinapagaling. Di ba? Dapat dalawa yan. Hindi pwede na gumaling ka dahil lang sa powerful yung nagpagaling sa'yo. Kundi naniwala ka rin na gagaling ka, na marireceive mo yung kagalingan na hinihingi mo. Yun yung sabi doon sa power. Marami pa yan actually power, di ba? Sinasabi diyan sa yan, power. It's God's power through His Spirit that gives us the power to open our hearts or ang mga bunganga natin na magsalita. Na, di ba? Siyempre, tayo, yung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, parang ang KJ mag-share ng salita ng Lord, di ba? Parang nahihiya ka kasi baka sabihan ka ng mga kapitbahay mo or ng mga kilala mo, ito, pastor na yan, di ba? Naiba na siya, di ba? Yun yung parang, ano ba, na kung hindi ka nakakilala sa Lord or kung wala pa sa'yo yung Espiritu ng Lord. Siguro yon nandun ka pa rin sa stage na yun na mahihiya ka. At saka, alam ko, dumaan tayo at saka nagdaan tayo dun sa mga ganong stages na nahiya ka mag-share ng Lord kasi baka anong sabihin nila, di ba? Or siguro dati nung hindi pa tayo nakakilala sa Lord, tayo rin yung una-una siguro nagpa-persecute ito, ang nag-share, ang iingin nito, parang ano siya masakit siya sa tenga mo, di ba? Kasi hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi niya kasi wala sa iyo yung Spirit ng Lord. Di ba? Kapag kagaya ngayon, di ba, nakastart na tayo nakapag-aral, nakakapakinig ng salita ng Lord, unti-unti, di ba, natataniman tayo ng salita ng Lord. At yon tumitimo yung Spirit ng Lord. At naiintindihan natin yung mga sinasabi kasi yung Lord, yung Spirit ng Lord, yung tumutulong sa atin, umintindi ng mga salitang dinideliver or naririnig natin. Yun po. Sapagkat, di ba, sabi kanina, di ba, yung mayroon na banggit yun yung parang ano rin yung kapangyarihan na mag-share dahil sa power ng hindi lang sa tao kundi sa spirit, sa power ng Lord, di ba? Kasi kapag magre-rely lang tayo sa sarili nating power, di ba? Anong kaya mong gawin, di ba? Pwede mong di ba? Limited lang, di ba? Siguro may power ka through gagamitin yung mga resources mo, di ba? Yung mga financial assets mo para maghikayat ng mga tao para makinig. Pero iba yung conviction na binibigay kasi ng salita ng Lord na kapag yung Lord na yung nagsalita, iba yung power na binibigay niya doon sa nagsasalita at lalo na doon sa mga nakikinig, di ba? Yung conviction na matatouch ka na parang iba unexplainable minsan kasi parang iba kasi kumilos ang Lord sa tao. Iba-iba yung pangungusap ng Lord sa bawat isa sa atin, di ba? Na ito siguro yung napapakinggan mo sa akin, siguro naiingayan ka sa akin ngayon, di ba? Yung isa naman, ang tagal-tagal naman na sinasabi ni Bro Brian, dapat matapos na to para makapaggala na kami, di ba? At para makakain na kami, di ba? Mayroong mga ganon, di ba? Pero reality check na. Mayroong mga ganong tao na, lalo na kapag hindi ka pa nasanay makinig sa salita ng Lord. Or meron din yung mga tao na, dapat matagal pa, magsalita ka pa, lalo na ako sa akin minsan kay Nanay Pastor. Dapat nabibitin ako minsan sa preaching na, bakit natapos agad? Ang bilis-bilis naman. Kasi gusto mo pang makapakinig. Pero alam natin kasi may time limit yung kumingkang, di ba? So, yun, meron tayong mga ganong sarili-sarili or individual na mga parang perception or preferences. Yun po. Pero salamat sa Lord kasi ang Lord naman talaga yung magkukonvict sa'yo sa mapapakinggan at matututunan mo sa mga salita ng Panginoon. So, sabi dito, where the Spirit of the Lord is, there is power. Then susunod naman, kapag sinabi niyang, where the Spirit of the Lord is, then next po,
Dapat uptick. Yun, where the Spirit of the Lord, there is wisdom, di ba? Mayroong... gising, gising! Hoy, gising! Kinakabahan niya ako ini. Baka magkamali. Yun, at dapat attentive tayo, di ba? Lagi attentive, di ba? Aware. Diba? Where does where the Spirit of the Lord is sinasabi doon? Una, kung power, next naman is wisdom. Wisdom na spiritual wisdom, di ba? Not hindi yung worldly wisdom. Kasi yung nabanggit nga doon kanina na kapag sa sarili lang or sa yung manly wisdom lang talaga tayo, may chance na magkaka-error, di ba? Or mayroon talagang hindi yan 100% na tama, di ba? Meron yang error talaga, margin of error. Unless the Lord, sa tingin mo error, pero hindi yun error eh. Yun yung talagang tamang dapat para sa iyo na mangyari. Di ba? Yun yung sinasabi doon na wisdom. O sabi dito sa only those who are guided by the Holy Spirit or yung mayroong spirito or nananahan sa kanya yung spirito can understand God because He is a spirit. Di ba? Sabi nga, di ba, ang Lord ay spirito. Di ba? Hindi natin siya pwedeng intindihan sa manly wisdom lang natin. Dapat nasa spiritual wisdom din tayo para maintindihan natin yung sinasabi ng Lord. Kasi ang Lord is a spirit, hindi siya pwedeng mag-compromise sa atin, 'di ba? Hindi at yun tayo dapat tayo kasi spirito ang Lord, dapat ma-attain rin natin yung level na communication na dapat mag-communicate tayo sa Lord spiritually. Isa na doon yung prayer, di ba? Yung nagbanalangin tayo. Yun, spiritual form of communication yon. At saka, spiritual wisdom, sabi sa John 4:24, wala po dito sa text bro, okay lang. Sabi sa John 4:24, God is a spirit, di ba? Napag-aralan natin kanina. So, God is a spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. And truth is yung pinag-aaralan natin, di ba? So, hindi tayo pwedeng magsamba sa Panginoon na kumakanta lang, pero wala kang spiritual connection sa Lord, di ba? Yung parang, parang kumakanta ka, parang ka lang ingay, parang nag-iingay ka lang, kung kumakanta ka lang. Yung talagang normal na kanta lang, ha? Maingay yun para sa Lord, di ba? Hindi ka na maingay siya at minsan siguro hindi ka naririnig ng Lord kasi kumakanta ka lang na kanta eh, walang parang walang conviction or wala sa puso mo yung pagkanta. Kahit nga hindi maganda yung boses mo, pero kapag yung heart mo, yung talagang nakita ng Lord na nasa puso mo talaga yung pag-worship sa Lord, is hindi niya makikita yung pangit na boses mo, di ba? Hindi niya yun maririnig. Ang maririnig niya is yung magandang ng puso mo sa Kanya. And sabi dito, the world will not understand God. Di ba? Hindi talaga maiintindihan ng mundo ang mga gustong pinapahiwatig na Panginoon because they have been corrupted by the king of this world. Sino ba yung king ng mundong ito? Di ba? Si Satan, di ba? Tayo, mapalad tayo kasi ginagay tayo ng spirit, di ba? Kung anong pinapatid sa preaching or mga binabanggit sa turo, di ba? Unti-unti, kahit hindi man fully naiintindi natin, pero nagkakaroon tayo ng idea, di ba? Kasi di ba sabi lagi, di ba, from hearing and hearing, di ba, the word of the Lord, di ba? Doon tayo nagkakaroon ng wisdom, natataliman tayo, di ba? At saka, yun po. Sabi din po sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts. Diba? And neither are your ways are my ways, declares the Lord. Sa 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Diba? Parang ano rin ito sa pagpa-plan, diba? May mga plano tayo sa buhay na gusto natin mangyari ganito, ganyan. Pero iba rin yung talagang plano ng Lord, diba? Kaya sinasabi dito na iba yung wisdom na galing sa Lord kasi kapag minsan may mga decisions tayo sa buhay or mga personal decisions, life-turning events na kapag hindi natin sinodan sa Lord or hindi natin isinama yung Lord sa planning natin, di ba? Magkataka ka na lang, talagang iba talaga yung gusto mong mangyari sana, wala na, nagkaloko-loko na, di ba? Yung hindi mo kinonsult sa Lord or hindi mo isinanggunin na, Lord, gusto ko ganito mangyari sana. Yung i-expect mo sanang maging outcome or yung gusto mong maging outcome is iba yung nangyayari. Most of the time palpak, di ba? Kasi hindi yun sa Lord. Or siguro sometimes successful, pero hindi ka i-divert nung result ng planning na yun sa spiritual growth, di ba?
instead na lago ka sa pananampalataya, di ba? Oo nga, nasunod nga yung plano mo, pero napapalayo ka sa Lord. Yun yung sinasabi na ng wisdom na dapat yung wisdom sa atin minsan na dapat ano muna natin hingi tayo ng advice, personal advice, mauna lahat, panalangin mo sa Lord. Or kung talagang yung talaga kailangan mo talaga ng advice sa spiritual leaders, di ba? Sa pastor, di ba? Sa mga kapatiran. Huwag kayong umuna doon sa mga best friend nyo sa labas, di ba? Yung mga maipapayo niya yun sa'yo, ano yan, upo, masinso ka, ganyan lang. Ganon lang, para makinabang rin siya sa'yo, di ba? Yung mga advice, magtemo ka bro. joke lang. Mercari. Yung mga di ba may mga advice kasi na advice ng best friend mo at saka iba rin yung advice kasi na mula doon sa kapatiran na kasama mo sa pananampalataya. Yung iba yung pagmamahal, may halong love kasi yun halong love at saka concern yung advice ng kapatiran. Yung sa mundo naman, siguro mayroong love siguro pero hindi siya mostly love kundi more on benefits na makukuha niya doon sa decision na i-advise niya. For example, sa financial advices, ganyan. Kasi gusto niya yumaman ka para siguro maanohin mo rin siya, maambunan mo rin siya. Or gano'n, di ba? Hindi ko naman sinasabi, pero gano'n yung thinking kasi ng mundo di ba? Ganun po. So, yun po, sabi doon. So, where the Spirit of the Lord, there is wisdom. Di ba? Susunod tayo. Masyado ba ako mabilis? O tama lang? Tama lang. So, salamat sa Lord. Masyadong mabilis si Brother Lo yata. Joke lang. Joke lang, tama yun. There is wisdom. Kasi sabi doon sa 6, gayon pa man sa mga taong matatag na sa buhay, spiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas, di ba? Lilipas kasi limited yung kayang gawin ni Satan di ba? Kasi limited yung pwede niyang gawin kasi nakatakda yung stay niya dito sa mundo at saka kailan yung pagtatapos niya. Kaya habang yun, siguro binibigyan siya ng Panginoon na gawin yung kanyang gustong gawin, di ba? Ginagawa niya. Pero may katapusan yun, hindi yun for eternity. So, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una at itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bagong palikhain ng sanlibutan. Next po, slide po. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinakauna sa krus ang Panginoong ng kaluwalhatian. Di ba? Tama nga naman yung sinasabi ng text, di ba? Kung lahat siguro ng tao nakaunawa at saka kinagihan ng Panginoong Lord sa kanyang through His Spirit is talagang kung lahat ng tao mabait at saka sumusunod sa Lord, di ba, sana maganda sana ang buhay natin ngayon, di ba? Pero hindi. Pero alam ko, nasa rin yun ng Lord nasa kanyang plans niya. Kaya nga, mahirap tarukin yung pag-iisip ng Lord kasi masyadong malalim. Pero binibigyan na tayo ng gabay through His Spirit para intindihin yon, di ba? Intindihin yung mga gusto niya sanang ipaintindi sa atin, di ba? Kasi gusto niya tayong ma-save, di ba? Gusto niya tayong masama sa plano niya. Kasi iba yung plano niya talaga para sa atin, di ba? After ng mundong ito, di ba? Plano niya tayong makasama, di ba? Makasama. Siguro na-imagine natin yung ano tayo itsura ng heaven, di ba? Ano itsura ng langit. Yung ini-imagine mo siguro ngayon, higit pa doon, di ba? Hindi, sobra-sobra pa doon sa ini-imagine mo ngayon. So, sabi nga, di ba, sa langit, yung lalakaran mo doon, ginto, di ba? O kung magnanakaw ka dito sa mundo, wala na. Doon ka na lang sa ground siguro. Nagbubungkal ka na siguro doon sa langit. Pero hindi ka makakapunta sa langit kasi, yun nga, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa langit kung gano'n yung puso at saka pag-iisip mo. Kasi inaapakan lang ang gold at saka diamond sa langit, di ba? Di ba? Paano kung dito sa lupa, masyado kang mahilig sa mga ganon or masyado kang nasisilaw sa mga worldly na treasures, di ba? Silaw ka na talaga siguro sa langit kung nandun ka. So, yun po yung sinasabi doon. Susunod po, anong susunod na slide, bro? So, where the Spirit of the Lord, yung una, di ba, we have power, then wisdom, then susunod naman is discernment. Ano yung pagkakaintindi nyo sa discernment? Pagkakilala, nakalagay na. Pagkakilala, sorry, nalagay ko pala yung Tagalog.
Yun, kapag sinabi mong discernment kasi, yun, alam mo yung tama o mali, di ba? Alam mo yung kung nasa Diyos ba ito or wala sa Diyos. Bigay ba ito ng Diyos o hindi? Yung sinasabing discernment, spiritual discernment. Siyempre, di ba, nag-aaral tayo, tinuruan tayo ng mga magulang natin ng mga bata tayo. Ito, mali yan, di ba? Ito, okay yan, di ba? Pinapalo nga tayo kapag mali yung ginawa natin, di ba? Pero iba rin yung sa spiritual kasi na discernment. Mararamdaman mo na, ito, minsan sa atin, di ba, may mga pangyayari sa buhay natin na parang inaano ka ng kaaway na ganito gawin mo. Pero may bumubulong rin sa'yo na mali yan, di ba? Yun yung parang nagbibigay ng discernment sa atin. Kasi alam natin na nasa Lord na tayo at saka alam natin na nasa atin siya through His Spirit. Kasi meron tayong ganun meron tayong conscience na yung maliban or i-compare natin yung hindi pa tayo nakilala sa Lord before na walang pakundangan yung paggawa mo ng kasamaan or yun nga po, yung alam mong masama pero ginagawa mo pa rin, di ba? Unlike now na ganyan na nakilala tayo sa Lord, mayroong ano ba, parang nag-uudyok sa atin na wag mong gawin 'yan, di ba? Pero at the end, nasa atin pa rin yung choice Nasa atin pa rin yung choice kung gagawin mo ba yung tama or susundin mo yung mali. Nasa sa'yo pa rin yon. Pero hindi nagkukulang ang Lord kasi alam mong nandun ang Lord kasi meron nag-ano sa'yo parang mayroong bumubulong sa'yo. May bubulong na kaaway, meron alam ko may bumubulong rin na Lord sa atin. Naniniwala kasi ako na lahat sa atin mayroong guardian angel na nakatalaga ang Lord. Isa-isa tayo niyan. Alam ko meron talaga. At saka 'di ba sabi nga nakwento ito or nabanggit ito sa isang turo before na yung tirahan natin sa langit, ginagawa na yun ng angel natin na parang inaano niya na, parang kinakarpintero niya na, nung minsan nakagawa tayo ng kasalanan, inaano niya para na-stuck yung ano, na-stuck yung yung construction. Yun, totoo naniniwala ako diyan na mayroong gano'n. Kasi inihahanda ng Lord yung lugar natin sa langit. Kasi sinasabi nga 'di ba, hindi dito sa mundo yung totoong pagkaka-citizenship natin, kundi nasa langit, 'di ba? At dapat yun is paniwalaan natin kasi at some point of our life, 'di ba, mamamatay talaga tayo physically, 'di ba? Ang ang importante yung after nun, 'di ba? Saan pa pupunta yung kaluluwa natin? 'Di ba? Alam natin, naniniwala tayo lahat ay mamamatay at saka yung may kaluluwa tayo, hindi puwedeng mawala yung memories natin or lahat-lahat. Alam ko meron mapupuntahan 'yan. So, it's either dalawa lang naman yung mapupuntahan niyan, 'di ba? It's either sa Lord or dun sa hell, 'di ba? So, maganda kasi maaga pa lang nakakilala tayo sa Lord. Habang maagang nakakilala tayo sa Lord, may chance tayo na baguhin yung kailangang baguhin, 'di ba? Kaysa naman yung it's too late na. Nasa sa'yo pa rin yun, di ba? Sinasabi lagi, nasa atin pa rin yun, yung desisyon, di ba? Kung tatanggapin natin ng Lord or ano muna, pabadjing-badjing muna tayo, saka na Lord, saka ka pa man darating, magtetemo muna ako doon. Magsha-shopping muna ako, magsusugal muna ako, mag-online sabong muna ako, gano'n, di ba? Or hindi lang naman kasi yung mga gano'n, di ba? Mayroon tayong talagang point or point sa buhay natin na talagang doon ka iaano ng Lord parang turning point mo ba na susunod ka sa Lord or hindi, di ba? Or sa atin minsan nakatanggap na tayo sa Lord pero meron pa rin yung times na naano tayo na hahatak tayo ng mundo. Pero nandiyan yung Lord lagi na nagpapaalala, hindi talaga magkukulang ang Lord. At saka hindi talaga siya pwedeng magkulang na magpaalala sa atin na yan, mali na yung ginagawa mo, di ba? Nasa sa atin at nasa sa atin talaga yung desisyon, di ba? So yun po, discernment ng tama at saka mali, di ba? Sabi sa 9, subalit tulad ng nasulat, hindi pa ni nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, di ba? Naghanda na ang Lord, di ba, bago pa ginawa yung mundo nito. Nakahanda na lahat yung plans niya para sa atin. Ngunit, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Sinasaliksik, ibig sabihin dinidiscern niya, di ba? Ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Di ba? Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos.
Pero, 'di ba, sinasabi dito, 'di ba, na walang nakakaalam ng mga plano ng Diyos or walang nakakaalam ng mga gusto ng Diyos para sa atin maliban lang dun sa mga, ano niya, parang gifted na makaalam. 'Di ba tayo, kasi tayo nag-aaral tayo, 'di ba? Sasabihin siguro ng mga tao sa mundo, ito nabubuang na siguro ito, 'di ba? Iba yung interpretation ng mga hindi nakakilala kasi sa Diyos, eh, kasi sa atin na nakakilala sa Diyos. As siguro madali nilang i-dismiss, ano lang yan, ano lang yan, naniniwala ba kayo sa Diyos? Theory-theory lang yan, ganyan, di ba? Mabubuhay naman ako kahit wala akong Diyos, di ba? Yung ganun yung ibang, totoo naman, mabubuhay ka naman talaga na kahit wala kang pananiniwala sa Diyos, di ba? Basta magtrabaho ka lang at saka kumain ka ng maayos, di ba? Maging healthy ka. Pero iba yung nasa Lord, di ba? Iba talaga yung Lord. Mayroon siyang inner peace or contentment na hindi ka mag-worry sa kinabukasan, di ba? Kung nasa mundo ka lang, di ba, mag-worry ka, talagang mag-worry at mag-worry ka. Di ba? Anong pang magagawa ng pag-aalala? Di ba? May magagawa bang mabuti yan sa atin? Di ba, wala naman. Di ba? Yung stress, nakakaputi yan ng buhok. Joke lang. Nakaka, actually, may research na sabi nila kapag yung too much worrying can lead to premature graying ng buhok, sabi nila. Premature daw. Kasi may talagang nakatakda talaga na magsa-start tayong magputi ng buhok, di ba? Minsan sa atin, ang bata-bata pa lang, may, ano na, masyado ng maraming white hairs. Ako minsan tinitin ko yung ano ko eh. Meron talaga, tumutubo naman. At saka siguro I'm on the right age na para magkaroon ng extreme naman yun bro, yung kalbo. Talagang naglagas na yon. Kasi taglagas na full na. Stress na, ayaw na Stress na. Ayaw na puti. So sabi nga na, di ba, stress is the number one killer ngayon ng hindi yung cancer. Yeah, parang ano lang yun, parang parang side effect lang ng stress yung cancer. Sabi nila. Kasi nagde-develop, kasi stress yung tao eh. Kaya nagde-develop yung maraming sakit-sakit. Di ba? Yun po. So, next po. Panghuli. Where the Spirit of the Lord, matinding topic kasi itong panghuli. Kaya pinahuli ko siya. Pero itong huling topic is pwedeng self-explanatory or pwedeng kailangan natin ng more explanation through sharing. So, where the Spirit of the Lord is, there are, di ba, gifts or fruits, di ba? Yung gifts ng Holy Spirit, yung mga kaloob, ano yun siyam yun, di ba? Siyam yung gifts of the Holy Spirit. Basahin ko na lang po, or nalagay ko ba dyan, bro? Bago mo tayo pumunta dun sa Galatians, yung sa text muna ng Corinthians. Sabi dito, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, di ba? Kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin, di ba? Maunawaan natin yung mga kaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. And then next po bro, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Then, panghuli, 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Diba? Iba nga yung interpretation ng tao sa labas sa atin kasi wala nga sa kanila yung spirit ng Panginoon. Pero tayo kasi, nag-aaral tayo, alam natin mga magkakapatid kasi natanggap natin yung espiritu na naiintindihan natin yung mga sinasabi sa preaching, yung napag-aaralan natin. Then, di ba, sabi doon is, where the Spirit of the Lord is, there is gifts, di ba? Next po, bro Loloy. Sabi dito, ito yung mga gifts or fruits of the Holy Spirit, di ba? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, walang mga batas laban dito. Nandito yung Tagalog sa baba, bro. Sabi dito, forbearance or patience. Patience yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, di ba?
kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunaan at pagpipigil sa sarili. 'Di ba? Walang batas laban sa mga ito. So, sinasabi doon, 'di ba, kapag natanggap natin kasi ang Holy Spirit, hindi man lahat instantly magma-manifest yung lahat ng gifts, pero slowly at slowly magkakaroon 'yan, malalaman mo. For example, dati mainitin yung ulo mo, 'di ba? Hindi ka hindi ka masyadong ano dati, hindi ka masyadong palamura ka dati. Kunti lang, ta 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 ta, wala kang patience. Ngayon, unti-unti mayroon, 'di ba? Mayroon tayong bakit napakakamot tayo? Yun, mayroon totoo talaga na kapag natanggap mo yung Spirit ng Lord, tuturuan ka niyang ma-achieve yun, 'di ba? Isa-isa, isa-isa, 'di ba? Yung kagaya sa akin dati talaga ako, alaskador talaga ako before, nung college. Grabe ako mang alaska talagang to the point na mapapahiya yung taong kinakausap ko. At saka ano pa, iba pa ako mang alaska, eh. Gusto ko dapat maraming audience. Hindi lang pwedeng dalawa lang tayo, dapat maraming makarinig. Pero ngayon talagang parang hindi ko ma-imagine na parang iba, parang ang layo ng hindi naman talaga completely, pero salamat sa Lord kasi nawala yung ganong ugali ko. Yung, yun, siguro, ano yun, kindness. Mayroon na pala akong kindness. Yun, at saka yung isa pa sa mga traits na to is, hindi lang dapat kasi isa, dapat lahat yan. Lahat yan mag-manifest sa atin. Yung sinasabi ng gifts of the Holy Spirit. Hindi pwedeng isa lang. Ang pinaka-importante nga doon is love kasi it covers all things, di ba? Nasa pinakauna yung love. Kasi kapag meron kang love, ano na yon, lahat-lahat na yon, lahat-lahat na yon. So, covered na yun lahat. So, pagtitiyaga, yun, pagtitiyaga, yung hindi masyadong matsagain, di ba? Yung mainitin ng ulo, yung short-tempered, yung gano'n, yung nasabihan ka na ng ganito, ano ka na agad, mag-super saiyan ka na, at saka kailangan maisagot ka rin. Hindi pwedeng wala akong maisagot, dapat may maisagot din ako. Inaano mo ako, dapat meron ano. Pero, binibigyan tayo ng Lord ng ano yung gano'n, na temper, di ba? Temper na okay lang yan, pinapagalitan ako ng kasama ko ng hapon sa kasya or sa office, di ba? Minsan, ano ko na, mag-pray ka na lang, di ba? Ipagpanalangin mo na lang yung tao. May pinagdadaan siguro yung taong yun, bakit ganun siya, di ba? Binibigyan mo na lang minsan ng katuwiran, bakit ganun yung tao. Yun yung sasabihin natin na, unti-unti, naano tayo ng Lord, kasi nasa atin na yung Lord. Di ba? Kasi kung wala pa yan, wala na. Nagsuntukan na ba kayo dyan, or siguro, hindi mo na natiis na ganito, umuwi ka na ng Pilipinas, di ba? Kasi hindi ka masyadong matiisin, ayaw ko ng ganitong stressful na work, gusto ko na sa Pilipinas, tambay ako doon. Lagi akong doon sa tindahan ni Aling Lolit, doon na kami nakikinuha. Nagbibidyoke, di ba? Yun, yung sinasabi doon. Self-control, di ba? Yung self-control sa pagpipigil na maggasto, ganyan. Ayun, discount lang muna yung 50% off, wag yung yung matyaga ka maghanap ng may discount, di ba? Referral points, di ba? Yun, yung sinasabi doon, di ba? Sinasabi sa panghuli kasi walang mga batas laban dito kasi kapag ang Lord kasi ang kinalaban mo, di ba? Hindi mo pwedeng kalabanin yung Lord, lalo yung Spirit ng Lord, di ba? Kapag umalis yung Spirit sa'yo at nag-leave mo yan, di ba sinasabi lagi ng pastor at saka bishop natin, kapag umalis yung Spirit sa atin, ano yan, magiging empty yung heart natin, yung dating nanahan sa'yo na demonyo na umalis dahil purita ng Espiritu, magtatawag pa yan ng mga 7 mas makapangyarihan pang mga demonyo para manahan dyan sa puso. At mas magiging masahol ka pa doon sa dating before ka nakakilala sa Lord. Totoo yun. Kaya, minsan nakakahabag yung mga kapatid na nagba-backslide, na nakakilala na nga sa Lord, pero yun, napahintulutan mag-backslide. Pero alam ko may plano yung Lord. Teaching sa tao yon, sa taong nag-backslide, at saka teaching rin doon sa mga nanatili sa Lord, di ba? I-compare mo, ako kaya kapag nag-backslide, kaya ako magiging ganito rin ba ako? Parang ano yun, parang nagsiset ng example ng Lord ba? Example doon sa tao para matuto rin siya. At saka example din para doon sa mga nananatili sa Panginoon. Yun po yung sinasabi. So, yun po. And, yun, yung panghuling fruits of the Holy Spirit. Diba? Yung sinasabi doon kanina. At saka panghuling verse, kung nalagay ko ba, diba? Or huli na yun. Yun. To end, yung turo ngayon, yung pinakahuling part ng verse, diba? Sabi doon kanina sa 16.
ito talaga yung pang-finale niya eh, sa 16, di ba? Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Di ba? Sino ang makakapagpayo sa kanya? Kasi Panginoon nga siya, di ba? Wala na pwedeng makipagpayo sa kanya. Pero, sabi, ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin, kasi si Lord, si Christ, is Panginoon siya, Diyos siya. Ibig sabihin, kapag nasa atin yung isip ng Panginoon, maiintindihan natin ang Panginoon. Yun yung pinaka-point niya eh, di ba? Pwede natin intindihin yung mga gustong ipaintindi ng Lord sa atin kasi nasa atin yung Panginoon. At kapag naniniwala tayo na nasa atin yung Panginoon at maiintindihan talaga natin yung mga gusto o yung mga plano ng Lord para sa atin. Yun lang po at saka maraming salamat sa Panginoon. So, yun po. Maaga pa tayong natapos, so tama lang. At saka, yun, konting sharing kung may natutunan ba tayo ngayong araw na to, di ba? May natutunan, hindi pwedeng wala, di ba? Ano yung sinasabi doon? Where the Spirit of the Lord is, there is power, di ba? There is wisdom, there is discernment, at saka huli, di ba? Maraming kaloob yung Panginoon sa atin, di ba? Dapat asamin natin na mas atin yung kaloob na yun eh. Kasi hindi lang pwede rin tayo na dahil lang mayroon yung gift na yun. Dapat na-share din yun. Sa family members, sa mga kaibigan natin, most especially, di ba, sa mga mahal natin sa buhay. So, saan yung isang mic, bro? At dahil ikaw ang unang kumuha, yun po. Saan kayo niyo sa ano? Walang ano yan, walang tama at saka walang mali. Diba? Agad-agad? Hindi pa ako nag-video. Kaya hindi, doon sa turo, ano yung sa tingin mo or doon sa kahit anong part ng verse na parang, ano yung parang pinaka-learning sa'yo? Yun lang yung Ayo, yeah. Okay lang yun. Siguro, sabi sa kanya, kaloob ni Lord. Siguro, dahil nasa iyo si Lord, sabi mo kanina, marunong ka magtimpi. Parang wala kang yung wala kang problemahin. Wala kang dapat ikatakot pag natanggap mo si Lord. Para sa akin, hindi bukod pa dyan. Pag nasa iyo si Lord, hindi lang dahil masagana ka, kung para lang sa akin ay salvation. Yun ang pinaka main nating bakit tayo nandito. Hindi dahil mabuhay tayo ng maayos, hindi dahil para madali ang buhay ba, hindi para ganun. Mahirapan man tayo, pero sigurado matiligtas tayo. Yun lang ang pinaka siguro mai-share ko. Tawag tayo muna, kayo muna. Hindi, ilan na muna kami. Lagi na kami nagsasalita eh. Gusto namin marinig. Uy, bawal yan. Si brother. Panghuli ko nga yung Hawak ko lang ito. Eh. Ikaw, brother to. Si brother to. Ayun, yun lang. Yung ano ko, yung sabi nga na wag tayong aasa sa ating sariling ano lang. Kailangan lagi tayong umasa sa Kanya. Na dahil sabi nga dun yung kanina na wag mong aanuhin yung tawag dito, yung aasahan lang yung ating ano kaalaman lang. Dapat ay lagi tayong ano sa Kanya. Ilang ibig sabihin na wag tayong hihiwalay para hindi tayo maligaw siguro ganun yun lang. Naligaw pa yan ni brother to. Ayun, sa akin na ang nag-rema lang sa akin yung about dun sa yung kahalagaan ng pananampalataya spiritually. Kasi parang may normal lang na pananampalataya na, kumbaga yung wifi mo di ba? Parang humble yung wifi mo, yung connection mo kaysa sa Lord. So, kung may signal mo, kumbaga, kailangan pag nagdasal, kapag connect tayo sa Lord, yung talagang, yun nga, sabi niyo kanina na through spirit and truth, di ba? Parang ganun, spiritually. Kasi nga, si Lord is spirit yan eh. Kumbaga, para sa akin kasi spirit is kumbaga, kapag connect ka doon, mararamdaman mo talaga siya eh. Kaya pag nagdadasal tayo, di ba? Hindi yung
kumbaga sa akin kasi gumagawa ako ng paraan na hindi simple na dasal lang. Parang paano ko mararamdaman si Lord? So sinasabayan ko siya ng worship song kasi kapag tahimik lang parang naririnig ko mga kuliglig, mga gano'n, ingay. Di ba? Kahit tahimik siya, may maririnig pa rin ako mga insekto, gano'n. Nag-worship song ako, sinasabayan ko. Yun, bigla-bigla na lang pag alam ko kumunik na mararamdaman ko talaga siya pag nagdadasal ako. Talagang nakakatawid ako dun. No, parang yun yung nagrema sa akin. Tsaka ano lang, para sa akin kasi ano, sinasabi ko na kay Eliza na ano, na nandito tayo sa earth para to serve the Lord, hindi to serve the earth. Parang yun. Yun lang po. Salamat sa Lord. Ay, ako? Okay. Ay, ako ulit, last, ano. Ako, gusto ko i-share yung yung time na humingi ako ng advice kay nanay, yung sa discernment. Kasi, last year, di ba, yung bagong Christian pa lang kami. Talagang, kung kailan yung bago, parang dun dumagsa yung marami pang problema ba, yun yung sa mga kaso, ganyan. Naguguluhan na ako kung parang, ang last ko nang naisip ko magsodan kay nanay kasi sabi ko, "Nay, paano ko ba malalaman kung sino ang nagbibigay ng trial sa akin, si Lord ba o ang demonyo?" Ang reply sa akin ni nanay ah, malalaman mo kapag si Lord o ang demon nagbibigay ng trial sa'yo is kapag nilalayo ako sa Lord o kaya nilalayo ako sa mga gawain. Kasi siyempre yung gawain ng Lord 'yun, 'di ba? Yun si Satan ang bibigay ng trial sa'yo. Pero 'pag alam mo yung kahit anong pagsubok pero at peace ka tapos continuous ka pa rin, si God ang nagbibigay ng sa'yo. Kaya sabi ko, "Ay Nay, parang alam ko na sino ang umaatake sa'kin kundi demonyo." Kasi nalilihis na yung yung ko, yung parang kung kailan Christian kami, saka kami dinagsa ng maraming kaya sabi ko, "Nay, mukhang demonyo ang umaatake sa'min." Kasi yun nga parang napapaisip na ako na, "Teka, rest muna kasi bakit gano'n?" Parang gano'n. Kaya ang ginawa ko nun yung thinking ko na ayoko siyang manalo, sige tuloy-tuloy kami. Kaya tingnan mo awa ng Lord nagtuloy-tuloy kami. Kaya yun, malaking tulong sa'kin yung advice nun ni nanay 'no. Siguro kung hindi ako nagsodan sa kanya, malamang wala talaga kami dito talaga. Yun. Tapos naalala ko pa, dun ko rin na yung kapag kunyari meron tayong pinapanalangin, 'di ba sabi nga nila lahat ng plans mo, lahat ng decision mo, isosodan mo kay Lord. 'Di ba may Bible verse yung gano'n? Kasi kapag wala talagang may consequence yan, eh. Ngayon yung time na talagang na yun, yung unang problem namin na naggiri-giri na kami sa visa, hindi namin alam kung uuwi ba kami o mag-i-stay. Total surrender na kami. Lord, ikaw nang bahala kasi hindi na namin alam anong desisyon ang gagawin namin. Kayo nang bahala kung mag-i-stay ba kami o uuwi na. Kahit ano man yon, sige tatanggapin na namin siya. Tas sabi nila 'pag daw si God ang nagbigay ng blessing na yun o iba, magiging yun, smooth yung transition ng lahat, parang gano'n. Kasi kapag kunyari meron daw tayong may plan, pero ang daming ang daming stopover, ang daming balakid, hindi daw kay God galing yun. Kasi kapag kay God daw galing yun, smooth lahat ang kaya dun natin madi-discern kung etong blessing o yung plans natin ay galing kay Lord o hindi. Tas isa pa sabi pa ni nanay na ano ba 'yun, yung bang kung kay Lord ang galing yung blessing na 'yun is nag-i-stay ka pa rin kasi may mga blessings na hindi galing sa kanya kasi kapag nawala ka na sa gawain, parang gano'n, nilalayo ka na. Ayun, 'yun lang po. Yun, amen. Screen na, dalawang microphone. Ay, Dalawa daw sa kanya. Jack and Paul. Yeah, ako muna. Ako muna. Yun sa akin, yung power, yung sa verse chapter 3, 'di ba? Di ba sabi nga ni Paul, nanginginig at natatakot tayo. Kasi pag power, yung power na ibinigay sa atin ng Lord, yung lakas ng loob natin na mag-share. 'Di ba? Hindi yung takot. Kasi pag takot sa Lord, natakot tayo, hindi sa yan, hindi sa Lord yan. Kasi
hindi tayo makakapag-share ng gospel kung takot tayo, di ba? Wala tayong lakas ng loob. Eh, sabi nga doon sa verse 12 na binanggit din sa verse 12 na, yung tinanggap naman nating espiritu, hindi naman yung espiritu ng sanlibutan eh. Ang tinanggap nating espiritu, yung espiritu ng galing sa Lord. Kaya, bakit hindi tayo magiging matapang? Eh, yun yung binigay sa atin ng Lord, di ba? Tapos, tugtungan ko lang yung sinabi ni Sis Elisa na, kaya minsan tayo nga, di ba, kung kailan tayo umiinit sa Lord, kung kailan tayo nagpupursige na makasunod sa Lord, dun dumadating lahat ng battle yan. Tandaan natin, parang isang bahay yan eh. Hindi yan paano siya yan, ang isang bahay, hindi yan nanakawin kung wala yan laman. Diba? Bakit pa siya nanakawin? Alam naman niyang walang laman yun, wala naman siya makukuha doon. Pero hanggat yung sinasabi na pag pinadadaan tayo sa mga pagsubok ng yun, kasi binibigay yung kinukuha niya ng demonyo, pinapahintulot ng Lord kasi alam naman Lord na alam niya yung kakayahan mo na makakasunod ka sa kanya, di ba? Siyempre, yung natatamnan na tayo ng bunga ng galing sa Lord. Kaya pipilitin ng kaaway kuhain yan. Kasi nagkakaroon na siya ng laman eh. Di siyempre, kukunin niya sa'yo, talagang padadaanin ka sa trial. Pero pinapahintulot ng Lord ng lahat ng trial, di ba? Nangyari nga kay Job, di ba? Sa lisan kay Job eh, di ba? Niya di ba? Ako ramdam ko rin yan maraming beses na kung sabi ko kung kailan ako umiinit sa Lord, parang doon ako inatake, di ba? Pero nanghina ako, pero pinagpasalamat ko, Lord. Parang naging masaya na din ako kasi alam ko siguro kaya ako binigyan ng Lord ng trial kasi alam na siguro tingin ng Lord, sige subukin mo yung anak ko na yan. Hindi, pero alam naman niya na hindi ako bibitaw eh. 'Di ba? Kasi kung sa iba kung wala sa mga sunod-sunod na pinagdaanan mo, bibitaw ka na. Iisipin mo na Lord, bakit kung kailan ako sumusunod? Kung hindi natin naiintindihan, kung yung wisdom ng tao ang ating na-receive, 'di ba? 'Di ba? Hindi, yun yung lagi natin tatandaan kasi kung wisdom nga ng tao, minsan nga makikita ng tao na ang dami mong pinagdaanan pero hindi minsan makukuwento mo ito na pinagdaanan mo pero hindi nila nakita, 'di ba? Hindi nila na ano na ang dami mong pinagdaanan beto hindi ka sumuko. Hindi yun yung hindi nila naiintindihan. Pero yung wisdom na galing sa Lord na natanggap natin na ay Lord, alam ko kaya mo 'to pinaranas sa akin kasi mahal mo ako na alam mo nakakasunod ako. Nararamdaman kong kumikilos ka sa buhay ko. Alam mo na kahit pinagdaraanan ko 'to, na masusurvive ko 'to kasi ito yung sinabi mo wala kang pagsubok na hindi mo ibinigay sa isang tao kung hindi niya kakayanin, 'di ba? Yun yung ipinapano sa atin ng Lord na yun yung espiritu ng Lord yung tinatanggap natin, 'di ba? Masarap sa feeling na ngayon nga minsan 'pag nakakaranas ako ng Lord, lalo tayong tumitibay, 'di ba? Kasi naintindihan mo na eh na Lord, kaya mo lang ako pinaranas na 'to kasi gusto mong may matutunan ako pa, 'di ba? Eh, kung wala kang Lord, eh, bibitaw ka na, 'di ba? Yun yung importante, 'di ba, sa buhay nating pagiging Kristiyano na Hindi, tsaka ano yan, nasa 'di ba? Bible yan, nasa Mateo na pinagpapala ang tao may pagsubok. 'Di ba? Minsan Lahat. ayaw nating minsan nga pagka pakiramdam mo na Lord, parang hindi mo na ako inaano 'di ba? Nakabugal na ako ng post libreng tulong. Oo, 'di ba? Ayun nga, hindi nga. Kasi ako ng boss. Volleyball. Yung pinat tumapon sa mata ko. Pero kung direct yung bulag ako. Kasi malakas ang pressure nun eh. Yung hangin na galing sa tumutok yung hose. Hindi direct, kung saan direct sa mata ko, bulag ako nun. Kaya nung hindi ako makamulag, sabi ko, ang pakiramdam ko, sabi nga ni Tibuloy, ay di na kaya sumigasan. Tama yan. Ano Tibuloy. Yan yung trending na Yung kasama sa akin, parang ay, hindi ka Tibuloy. Parang kailangan niya sa akin, oo. Kasi tingin niya sa gano'n, yung wisdom niya eh. Yun yung alam niya kasi sa tao nga siya. Hindi naman niya nararamdaman natin eh. Kasi 'di ba? Hintay ka na nun.
Oh, yun yung wala kasi siyang wisdom na galing Lord, hindi niya na alam eh, hindi niya nakikilala. Yun yung kaibahan na tinanggap niyang espiritu, espiritu ng sanlibutan kasi hindi niya naunawaan. 'Di ba ngayon nga sabi, 'di ba yung kumalat na ano, nung binabago yung Bible, yung translation pinapadali daw para mas maintindihan ng mas maraming nakakabasa, ginagawa pang parang Gen Z na mga tawag dito, quote-quote, ganon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin yun kasi para maunawaan mo ang isang context ng isang scripture, gift yan. Hindi yan kailangan mong gawing mas madali para mas maintindihan lang ng nakakarami, di ba? Kasi yung wisdom na galing sa Lord, hinihingi yan, pinagdarasal yan natin sa Lord na, Lord, bakit hindi ko maunawaan? Di ba? Kaya nga minsan tayo, in-encourage tayo na mag-fasting. Kasi pag nagpa-fasting tayo, pinapatay yung laman natin. Kasi para tumaas mas maintindihan natin. Ako, minsan hindi nga ako nakakapag-fasting pag nagbasa ako ng Bible. Wala akong maintindihan. Ang hirap intindihin, di ba? Pero pagka yung nakapag-fasting ka, medyo nakapag-light fast ka, ganun. Pero minsan pag isang basa mo lang sa ano, may wisdom na agad na binigay ng Lord, di ba? May nagrema na agad na ibinigay ng Lord. Yun ang ano, yun yung wisdom, hindi mo kailangan baguhin yung padaliin yung nakasulat na scripture para lang maunawaan ng tao kasi hindi yan ano, regalo yan eh. Yung wisdom na ibinigay sa atin ng Lord. Yun lang, salamat ma. Gusto ba? Tuloy ako. Yung akin lang yun sa ano, yung pagkakilala. Ang natutunan ko lang is, yun nga, pag, syempre, nandito tayo sa ano, sa mundo na ang may hawak is si Satan, which is, kapag hindi ka nakakilala kay Lord, tapos, ano ba yung sasabihin ko? Ako, bilang ano, 'di ba? Hindi naman ako dati yung tawag dito. Hindi ako wala ako sa ano, wala akong karunungan about sa pagkakakilala kay Lord. Parang Naman tayo. oo, pero simula nung ano, nakakinig na ako, parang unti-unti ko na siyang inaano. Pero hindi pa naman siya totally fully na ano, katulad ng yung mga binigay sa atin na gift, yung ako kasi ano ako eh, short-tempered talaga ako. Na, until now, oh hanggang ngayon, totoo, aminin ko, short, oh, sa ayun, pero ano, parang unti-unti ko siya yung parang hinihingi ko kay Lord na sana yung tanggalin niya na yun, yung parang magkaroon na ako ng ano, yung pero unti-unti naman parang tinutulungan na rin ako ni Lord. Kasi kahit sa work, ganyan. Kasi dati, mabilis ako yung parang magalit na parang isang ano lang, sinasabi ko na kay ganito. Pero ngayon parang iniisip ko na, Lord, ikaw na bahala. Parang ikaw na pong gumalaw. Parang ayoko na rin na ano. Kasi yun nga, di ba, stress. Nakakaano nga ng ano, stress. Oh, totoo yung pag masyado mong iniisip yung mga bagay-bagay. Parang yun, inaano ka yung lahat na lang sakit na sa'yo na parang, oh my God, parang ano na 'to, yung parang ganyan. Yung 'pag hindi mo talaga siya inano na lang kay Lord. Dapat lahat ano mo na lang kay Lord na parang, Lord, sa'yo na 'to, parang ikaw na pong kumilos, parang gano'n ba. Parang inaano ko na rin sa sarili ko na ano, dito lang talaga 'to. Tapos yung sa ano, kung napanood niyo siya, yun sa trending siya sa Facebook, eh. Yung isa pa yun sa ano ko na parang, "Wag kang magtiwala sa tao." Hindi ko sinasabing kayo, yung parang wag mong ibigay lahat ng tiwala mo sa tao. Kumbaga, ihingi mo lahat ng ano mo kay Lord, tiwala, yung ganyan-ganyan. Hindi, kasi kung napanood niyo yun sa Facebook na oo, oo, grabe 'no, parang naano ako dun, eh, na parang, oh my God. Oo, parang gano'n. Oo. Online seller siya na ano, close friend tapos kumare pa niya, 'yun. Grabe. Parang sabi ko, "Oh my God." Oo, 'yun. Kaya parang sinamba niya na 'yung ano, eh, gano'n na, eh, yung pera. 13 million na pera, ayun.
Hindi, trending kasi yun. Trending. May aral yung nangyari na yun. Oo, na ano, dapat huwag kang magtiwala. Na hindi porket malapit sa'yo, na porket yung parang nagpapakita siya ng tulong na ano, na parang ang close-close niya. Dapat hindi mo siya, oo, hindi, wag. Oo, tunay. Oo. Oo, yun yun. Pero ano ngayon sa mundo talaga? Oo, sa mundo talaga, yun na yung nangyayari ngayon sa mundo natin na ano, parang maging mapagmasid na lang. Yun lang. Po. At saka sa inipag natin mag-closing na po tayo. At malapit ng alauna. Pagdating yung nanay, sabihin mo. Yun pa. So, ikaw mag-testimony ha. God willing, God willing. So, God willing po. So, yun, sa pagtatapos natin gawain, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga aral, Panginoon, sa yung mga binigay ng aral sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa presence mo, Panginoon. Alam po, Panginoon, ramdam na ramdam ka namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, at naway, Panginoon, yung mga natutunan namin, tumimo sa mga puso namin, Panginoon. Maalala namin to, Panginoon, hanggang sa pagtanda namin, hanggang sa kunin mo na kami at hanggang sa dumating ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy mong kinoconvict na umatin ng gawain, Panginoon. Lord, hindi lang ngayon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, meron pang mga pagkakataon na ibibigay mo sa amin na may mga matututunan pa kami, Panginoon, na higit pa, Panginoon. Pagkat alam ko, Panginoon, na binigay mo na yung Espiritu mo sa amin, Lord. Huwag mong hayaan na manakaw to ng kaaway sa amin, Panginoon, Lord. Lord, pinapanalangin namin yung katagumpayan din ng gawain. Alam namin kami, Panginoon, na tagumpayan na sa gawain dito, Panginoon, Lord, sa mga kasama namin, sa kapatiran, Panginoon, sa Hiroshima, sa Maine, Panginoon, sa Pilipinas, sa Sitoda, sa Mihara, Panginoon, at saka lahat, Panginoon, ng mga nagdadaos at gumagawa ng gawain sa iyong ubasan, Panginoon, Lord, kayo na pong bahala, Panginoon, Lord, yung pagsasaluhan din namin ngayon umaga, Panginoon, at sa mga balak pa namin mamaya, Panginoon, Lord, kayo na pong bahala mag-bless, Panginoon. Ibalik na po sa amin ito lahat ng siksik, bibig at umaapaw, Panginoon. Lord, kayo na pong magbigay ng kapahingahan sa amin sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat at sa lahat-lahat, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo lahat ng papulit parangal. In Jesus' name we pray. Amen. Picture at saka may 30 minutes tayo nakain.